Miss Catherine Bernardo's rest back sa lahat ng mga issues na ipinupukol sa kanya, narito na. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And ngayong araw, ito na, bago tayo magpatuloy, of course, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo sa comment section kung saan marami pong nag-react patungkol dun sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Flower Soon. Sabi niya, sana tumigil ng issue the cut mark para ba sumikat si Mark Alcala. Si cut ang gagamitin para mag-artista naman si Mark Alcala. Hindi sila bagay. Ang cut mark, cut din lang ang forever. Wala nang iba pang makakatalo sa kanila. Cut din lang talaga. Go, go. Sabi ni Miss Mirna, Ma'am Darets, correct ka dyan. Basta hindi naniniwala dyan. At walang Mark Alcala. Sabi ni Miss Beck, who knows, it may be true. Don't expect any receipt or resibo. They never confirm or deny. Sana tumigil na ang issue. Yan, sabi ni Miss Flowers. So, and, maraming sinabi ni Miss Beck, diba? Pero, syempre, bilang mga supporters at mga followers ni Miss Catherine Bernardo, mas nagiging solidify kasi yung kanilang mga sinasabi or chika patungkol doon kung talaga may resibong ilalabas. Sabi ni Miss Mirna, Ma'am Darets, correct ka dyan, basta hindi kami naniniwala dyan, walang Mark Alcala, okay. Ayan, so ito na po yung kanilang mga comments patungkol sa bagay na ito. Talagang marami pa rin talaga tayo na hindi kumbinsido sa kung ano man po yung mga lumalabas na news. Sabi ni Miss Geraldine, hindi talaga magpo-post lalo na mainit ang mga mata ng tao sa kanila. Ang pinagtataka ko lang, bakit di kasi nawawala yung mga balita tungkol sa kanila? Baka biglain na lang nila mga tao na ikakasal na sila. Possible kaya yan, Ma'am Darets? Wala na talagang kakit sa kanila. Tapos, may magsasabi na yung first video raw ay totoo. Yung kasunod na mga video ay mga edited na at AI na lang. Ayan. So, wala rin pong makapagsasabi kung totoo talaga yung mga videos na lumabas kasi ang dami na pong application ngayon, di ba? So, anyways, eto na, dahil matapos nga po si Miss Catherine Bernardo nung mapapabalita na siya po ay naliling sa isang politician na si Mayor Mark Alcala. Samot-sari na po yung mga pangit na salitang tatanggap ni Miss Catherine Bernardo. Sinasabi nila na si Catherine daw ay hiniwalayan daw ang isang babaero pero kumuha pa rin ng another babaero which is si Mayor Mark Alcala nga daw kasi red flag kasi tapos sinatawag pa nilang corrupt, 'di ba, itong si Mayor Mark. Pero kapag pinuntahan niyo naman po yung kanyang Facebook page, may kita nyo naman po na maganda naman po yung kanyang pamamahala. Wala naman po mga kababayan niya ng Lucena ang nagrereklamo sa kanila, 'di ba? Hindi tayo pwede bumasi lang sa sasabihin ng ibang tao tapos para manira ng iba 'di ba? So kailangan doon tayo sa may resibo tapos i-fact check 'di ba bago po ilabas. So yun po ay mga opinion lang kasi maaaring may mga taong na supporter si Catherine na hindi talaga gusto si Miss Mayor Mark dahil nga sa dami ng mga naging girlfriend, mga experience niyang girlfriend na nagsasabing red flag nga si Mayor. At alam natin na nasasabi lang yan ng mga supporters ni Miss Catherine dahil nga ayaw nila na parang magkaroon pa ng second time around yung sakit na naranasan ni Miss Catherine Bernardo. So bilang respect nga ni Catherine Bernardo, lalo na po dun sa mga parang nagkukumpara sa kanya kay Miss Kayla Estrada, sinasabing mas classy daw si Kayla. So minsan pang pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na hindi siya papakabog ang ganda sapagkat si Catherine po ay kasama sa isa sa mga 100 most beautiful faces dito po sa ating, sabi dyan, sa mundo ng showbiz at pop culture, isa si Catherine Bernardo sa pinakakilalang personalidad mula sa Pilipinas na hindi lang tinangkilik sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa mga nagdaang taon, paulit-ulit siyang nakikilala sa mga listahan ng kagandahan at impluensya. Sa ngayon 2026, muli siyang napabilang sa prestigious na list ng 100 most beautiful faces, isang international na pagkilala sa kagandahan at karisma ng mga artista at personalidad mula sa iba't ibang bansa.
Ang nasabing listahan ay ginawa ng TC Candler and the Independent Critics, isang grupo na kilala sa buong mundo sa kanilang taunang 100 Most Beautiful Faces at 100 Most Handsome Faces list na nagbumula pa noong 1990. Ang listahang ito hindi base lamang sa pagiging sikat o popular, ha? Ito ay pinakatanyag, kaakit-akit at may modern ideal of worldwide beauty batay sa mga criteria kasama ang grace, originality, passion, elegance at global appeal. So, dito po pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na hindi lang po siya kinikilala dito sa Pilipinas, yung kanyang ganda ay pinikilala rin sa ibang bansa. Kasi, kapag po nagkakaroon po ng comparison, lagi siyang kinukumpara dun sa girlfriend na kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla. Sinasabi nila na mas maganda raw si Kayla, mas classy, nag-upgrade. Yung pinakamasakit na salita is nag-upgrade. Parang dina-downgrade nila ang isang Catherine Bernardo. Well, in fact, si Catherine po is yung mga na-achieve niya, 'di ba? At kung paano niya po hinaharap yung mga ganitong issue, doon pa lang panalo na si Catherine, 'di ba? Ang 100 Most Beautiful Faces ay isang taunang listahan na inilalabas ng TC Candler, The Independent Critics, na unang inilathala noong 1990. Layunin nitong kilalanin ang mga mukha sa buong mundo na itinuturing na magandang tignan sa modernong pananaw ng mga kritiko at tagapag-analisa ng kagandahan. Ang listahang ito hindi lamang batay sa physical na itsura, tinitignan din ang kabuang aura o presence. Ang isang tao na naguudyok sa mga tao sa iba't ibang kultura at bansa na tignan sila bilang representasyon ng kagandahan. Ang pagpili ay hindi isang popular vote, bagamat may mga pagkakataon na pwedeng itaguyod ang kandidatura ng isang tao sa social media, kundi isang proseso na pinag-aaralan at pinaghahandaan ng grupo ng mga kritiko na tumitingin sa iba't ibang aspeto ng estetika at personalidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming international stars at celebrity ang nasasama sa listahan taon-taon mula sa Hollywood, K-pop, Bollywood, pati na rin sa Southeast Asia at iba pang bahagi ng mundo. Biruin ninyo ha, sa buong mundo po yan nagre-represent at isa si Miss Catherine Bernardo sa napasama sa 100 Most Beautiful Faces. Grabe yon, 'di ba? Hindi lang po yan sa Pilipinas but sa buong mundo. So, ito po yung patunay na hindi pa pwedeng sasabihin ng mga bashers at ng mga supporters ni Kayla at ni Daniel na nag-upgrade siya. Kasi si Miss Catherine Bernardo mismo, yung pagpili po ng 100 Most Beautiful Faces, yung kategorya, hindi dahil sikat siya, kung hindi kinilala po talaga siya as one of the most beautiful faces in the wide whole world, diba? Noong Feb 9, 2026, inihayag sa social media inihayag pala sa social media platform ang TC Candler ng mga nominado para sa 100 Most Beautiful Faces 2026 at kabilang ang mga artistang napansin sa listahan ay si Catherine Bernardo. Ito ay isang mahalagang pagkilala dahil mas maraming international personality ang kasalukuyang nakalista mula sa iba't ibang bansa tulad ng Korea, Japan, Estados Unidos, India, Italy at iba pa. At ang pinarangalan ay hindi lamang para sa physical na itsura, kundi pati sa kabuuan at personalidad at presence sa media. O, listen up bashers. Diba? Hindi lang po nakabase sa physical na appearance, but doon po sa kanyang personalidad, yung kanya pong pagkatao, yung kanyang presensya, kung paano niya dinadala yung kanyang sarili. Kaya ito po isa sa mga pantaob or pangsapalpal doon po sa mga nagsasabing upgraded daw, no? Yung pinalit sa kanya. Hello, makinig po kayo dito sa balitang ito dahil ito po ang magpapatunay na no one beats Catherine Bernardo. Kahit sino pa, diba? So, kaya naman, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!